Bawat hibla ng buhay ay may tinatagong liwanag. Sa channel na to, malalaman ang tunay na kwento. Mula sa simula hanggang sa wakas. Ihanda ang sarili sa mga bagong kaalaman. Panoorin natin ang video ng mensahero ng silangan. Isang pagbati mula sa Oferian Heritage Conservatory. Habang nasa kasagsagan ang kasalukuyang krisis sa mundo na kumikitil ng libu-libong buhay, may isang grupo ng Europeans na patuloy din ang ginagawang pagre-retoke ng Biblia upang mailabas ito sa taong 2021 or early 2022. Pinangungunahan niya ng Italy, Greece, Germany, Britain at Amerika. Kung ano ang ginawa ng mga ancient Greeks noon, ipinagpapatuloy lang nila ngayon. Ang video na ito ay bahagi ng kasaysayan ng Biblia, nakafocus sa kasalukuyang nangyayari. Para sa mga baguhan dito sa ating channel, huwag niyo pong lalaktawan ang orientation video dahil maguguluhan lang po kayo pag patalon-talon ang inyong panunood. Nasa description po ang link para sa orientation. For information na rin, gumawa kami ng hiwalay na playlist para sa kasaysayan ng Biblia. Yan ay para maging systematic ang pagsagot sa mga katanungan kung madali nating maibibigay ang link ng nararapat na panuorin. Sakaling mapansin nyo na may videong nawawala sa ibang playlist, hindi ibig sabihin na dinilit namin ang video, kundi inilipat lamang namin ng playlist or folder. Dumako tayo sa main topic. Kung napanood nyo ang Babylon series at yung history ng Biblia na inilabas namin noon, you have so much to worry again this time. Marami na silang binago noon at sa muli, marami na namang babaguhin ngayon. Yan ang dahilan kaya dumami ang mga nagkokontrahan na versions ng Biblia. Nagsulputan din ang iba't ibang relihiyon, nagkahati-hati ang mga tao at finally, nagdudulot ng kalituhan sa mundo. Ngayon pa lang, pinapayuhan namin ang lahat na mag-ingat at maging mapanuri sa version na binabasa. Inaasahan din natin ang pagdagsa ng mas maraming diskusyon, debatehan at mga disagreements kapag lumabas na ang bagong version. May mga lalabas din na mga neo-religions at mga societies bunsod ng mga pagbabago. May dalawang verse kaming ipapakita sa inyo bilang halimbawa ng mga mahahalagang verses na binago noon para tumugma sa gusto nilang doktrina. Titigan niyong mabuti ang Revelation chapter 22 verse 14. Ganito ang nasusulat sa King James Version. Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. May mga versions na inalis ang do His commandments at pinalitan ng wash their robes. Dahil sa mga ganyang pagmanipula, nagsulputan ang mga sekta na sumisipa sa kautusan. Ngayon, sino ang may pakana sa mga pagmanipula na yan? Napag-isip-isip niyo po ba? Ang mga Biblia ngayon ay pwede nating i-classify sa tatlong kategorya. Number 1, Catholic Bible. Number 2, Protestant Bible. Number 3, Catholic Bible disguised as a Protestant Bible. Natalakay na natin ang Catholic Bible at Protestant Bible noon pa sa mga nakaraang video.
Itong pangatlo na lang na tinawag naming Catholic Bible disguised as Protestant Bible ang ating tatalakayin. Para maunawaan, kailangan nating kilalanin kung sino ang mga personalidad at organisasyon na nasa likod nitong modern European Bible na ginagamit hanggang dito sa atin. Yan ang Catholic Bible disguised as a Protestant Bible. Halos lahat ng modern versions ng New Testament ay mula sa tinatawag na Novum Testamentum Graecii, the New Testament in Greek. Tinatawag itong Nestle Aland Edition hango sa pangalan ng mga editors na sina Eberhard Nestle and Kurt Aland. Ang organisasyon naman nila ay tinatawag na Global United Bible Society. Noong 2011, ang Global Board of the United Bible Societies ay nag-appoint ng bagong editorial committee na maghahanda ng future editions ng Nestle Aland Novum Testamentum Graecii at ng Greek New Testament. Ngayon, sino-sino ang mga bumubuo dito sa United Bible Societies? Number 1, Christos Karakolis, University of Athens, Greece. Number 2, David Parker, University of Birmingham, United Kingdom or Britain. Number 3, Stephen Pisano, Pontifical Biblical Institute, Italy, a university of the Holy See. Number 4, Holger Stratwolf, University Münster, Germany. Number 5, David Trowbridge, Museum of the Bible, Green Collection, Oklahoma City, USA. Number 6, Klaus Wachtel, University, Münster, Germany. Pansinin, lahat yan ay Europeans, walang Hebrew-Shemite na kasali dyan. Sa kasalukuyan, 2020, tinatrabaho nila sa Washington ang bagong edisyon na ilalabas sa 2021 or 2022. Tinawag namin itong European Bible. Bakit? Kasi lahat ng editors ay mga Europeans. Pansinin, Greece, Britain, Italy, Germany, USA. Kung napanood nyo ang Rizal series at Two Witnesses series, naipakita na natin kung ano ang gawain ng mga bansang yan across history. Mag-recap lang tayo ng konti para sa mga hindi pa napapanood ang video na yon. Germany, pinangunahan ang Berlin Conference kung saan milyong Africans ang namatay at pinaghati-hatian ang Africa nitong mga Europeans. Britain, ito naman ang naglungsad ng Opium War na ikinalugmok ng China sa droga, pinabagsak ang kabuhayan at milyon ang nagutom. Spain o Espanya, ito naman ang ginamit ng Rome, Italy, kaya milyong Pilipino ang namatay dahil sa pananakop. USA, milyong Pilipino ang pinatay sa tinatawag na Philippine Genocide at nagpakasasa din itong bansang ito sa transatlantic slave trade. Very ironic dahil sila daw ang advocates of human life and human rights. At ngayon, sila din ang nagre-retoke ng Biblia. Pero kilalanin nyo sila across history. Tandaan, ang mga Hebrew Shemites ang rightful owners ng mga original manuscripts ng Biblia. Walang karapatan ang mga Europeans na pakialaman ang heritage ng mga Shemites. Kung may dapat gawin ang mga Europeans, yun ay ang isauli sa mga Hebrew Shemites ang mga original manuscripts ng Biblia. Ngunit nakakalungkot, hindi nila yan isasauli para kontrolado nila ang pagmanipula sa mundo sa pamamagitan ng paggawa ng corrupted versions ng Biblia. Nothing has changed. Walang pinag-iba sa panahon ng Mesaya. Ecclesiastes chapter 1 verse 9. What has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Natanong nyo na ba sa inyong sarili, bakit kinailangang mag-preach ng Mesaya at ng mga apostoles sa Israelites noon? Simple lang ang sagot. Kasi corrupted version na ang itinuturo ng mga Pariseyo na sumakop sa templo ng Jerusalem.
ang mga Pariseo ay hindi Israelites, hindi sila lahi ni Jacob. Sa panahon ng Mesaya, sino ang pumasok at kumontrol sa Israel? Rome at Greece. Anong lahi ba ang mga Greeks and Romans? Europeans. Sino ang kumontrol sa templo? Mga Pariseo. Tanong, Israelites ba ni Jacob ang mga Pariseo? Hindi. Mga Europeans po sila. Maraming Israelites ang nalaglag sa corrupted doctrines ng mga Pariseo. Kaya nga, pinagbili na ng Mesaya kahit ang mga apostoles na mag-ingat sa katuruan ng mga Pariseo. Mababasa yan sa Matthew chapter 16 verse 11 hanggang 12. Ngayon, ang ginagawa nitong United Bible Society ay pagpapatuloy lamang ng gawain ng kanilang mga ninunong Pariseo. Kung maraming Israelites noon ang nailigaw, ganun din ngayon. Maraming tao sa mundo ang ngayoy sumisipa sa mga kautusan dahil sa ginawa ng mga Pariseo. Nananaig ba ang dyablo? Yes. At dahil nagkaroon ng maraming nagkokontrahang versions, may mga tuluyan ang nawala ng tiwala sa Biblia, naging atheist. Panalo ulit ang dyablo? Yes, tuwang-tuwa si Satanas. Kailangan pong lingunin nyo ang Genesis chapter 3 verse 15 kung saan sinabi na mayroong serpent seeds na didigma sa pure seeds ng woman. Sila ang tinawag ng Mesaya na brood of vipers, serpents, snakes, ahas. Ang lahi nitong mga Pariseo ang sumakop at nagpahirap hindi lamang sa mga Israelites kundi pati sa mga Hebrews buong mundo mula noon hanggang ngayon. Hawak pa rin itong Serpent Society ang mga original manuscripts ng Biblia. Dapat niyong malaman na ang United Bible Society ng mga Europeans ay may agreement sa Vatican. In short, kontrolado o impluensyado ng Vatican ang nilalaman ng ginagawa nilang Biblia. Kaya, hindi nakakapagtaka, maraming tao ang nalason ng mga sektang kaalyado nitong United Serpent Society. Isinali nila sa Tagalog ang kanilang Biblia at sinasabi nilang inspired daw ito ng Holy Spirit. Paanong magiging inspired ang isang version na nagmumula sa lahi ng mga pumapatay sa Israel ni Jacob at sa mga Hebreo? Kung ang puno ay hindi inspired, ang mga sanga at bunga ay hindi inspired. Period. Ngayon, may isa pang verse na niyurakan itong United Serpents. Malaki ang impact nito sa geopolitics more than you realize. Sinira ng United Serpent Society ang prophecy ni Prophet Isaiah. Pansinin nyo ang Isaiah 49 verse 12. King James Version po, ganito ang sinasabi. Behold, this shall come from far, and lo, this from the north and from the west, and this from the land of Sinim. Ano ang ginawa ng United Serpent sa salitang Sinim? Pinalitan nila ng Aswan at Persia sa ibang versions. Bakit? Kasi ang Sinim ay ang China. Sinim means the Chinese. Yan ang pilit itinatago ng United Serpents, kaya binura nila ang Sinim sa salita ni Prophet Isaiah at pinalitan ng Aswan at Persia. Idinadahilan nila na hindi pa raw establish ang China sa panahon na isinulat ni Prophet Isaiah ang prophecy. Tila ba nakakalimutan nila na si Isaiah ay propeta na may kakayahang makita ang hinaharap? Kung si King Cyrus nga ay pinangalanan ni Prophet Isaiah bago pa ito isilang, bansa pa kaya ang hindi makita ni Prophet Isaiah para pangalanan? Mababasa nyo sa Isaiah chapter 44 verse 28 at Isaiah 45 verse 1,
ang salita ni Prophet Isaiah tungkol kay King Cyrus. Tandaan nyo rin na si Prophet Isaiah din ang nagturo sa atin upang masumpungan ng tama ang rivers of Genesis. Inilulubog na sana ito sa bottom of the ocean ng isang culture na sinisimulan na sanang itatag ng isang dayuhan dito sa atin. Ngayon, alam na po ng China kung sino sila at bakit pilit silang binubura sa Biblia nitong United Serpents. Ngunit, may mga versions naman ng Biblia na hindi pumayag sa gawain ng United Serpents. Diretsahan nilang inilagay ang salitang China sa kanilang pagsasalin. We appreciate these versions for uplifting the truth. Ang International Standard Version, inilagay talaga nila salitang China. Ganon din po ang Amplified Bible Classic Edition, isinulat nila China. Tatalakayin natin ng hiwalay ang prophecy ni Prophet Isaiah sa hiwalay na video. Mahaba po kasi yan at nakakabit dyan ang hula tungkol sa mga Ophirians, Israel ni Jacob at sa isa pang bansa sa bandang northwest. Binanggit lamang natin dito bilang patunay na may ginagawang pagmanipula at pagyurak itong United Serpent Society. Ngayon, inayawan ng China itong version ng Bible na gawa ng United Serpents at minabuti nilang gumawa ng sarili nilang version. May karapatan ba sila? Yes, higit na may karapatan ang China dahil sila ay mga Hebrew Shemites gaya ng mga Ophirians at Israelites. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit ang China ay tinik sa lalamunan ng kanluran. Ngayon, bilang tugon sa katanungan na madalas nating ma-encounter, anong version ang dapat gamitin? We still recommend King James Version or New King James Version. Ngunit dahil ito ay nasusulat sa archaic English, medyo mahirap lang unawain kung sanay ka sa modern English. Halimbawa ng archaic English style ay, "Thou shalt not make unto thee." Malalim ang English nila. Laging ugaliin, gumamit ng 5 to 10 versions, lalo na kung sensitive or critical ang verse na binabasa. Kapag talagang salungatan ang iba't ibang versions, mangangailangan ka ng mas malalim na pag-aaral. Gagamit ka ng contextual analysis, collaborative analysis, comparative analysis, at lahat ng makukuha mo ay kailangan mong i-triangulate. Malaking tulong ang paggamit ng iba't ibang concordance kung saan pati ang Hebrew origin ay matatagpuan. Ganyan po ang paghihimay na ginagawa ng Ophirian Heritage. Ngayon, sa mga nagre-request na Tagalog Bible ang gamitin, hindi po namin yan gagawin. Napansin kasi namin na karamihan sa Tagalog versions ng Biblia ay isinalin ng mga lokal na sekta pabor sa doktrinang gusto nilang palutangin. Huwag kalilimutan ang paulit-ulit naming habilin. Ang mga sekta na ipinanganak ng harlot woman ay uuwi at uuwi sa kanilang nanay. Gumising kayo habang may panahon pa. Muli kaming nagpapasalamat sa inyong mga patuloy na sumusuporta sa ating channel. To new subscribers, welcome to our heritage. And for everyone, be blessed. Shalom. Tunay nga ninyong tuklasin. Kung kayo'y natuto o naliwanagan, pakisuportahan ang ating video sa pamagitan ng likes and subscribes. Muli, maraming salamat sa panunood. Kita-kits sa susunod na video ng Mensahero ng Silangan.